Alright mga kapatid, magandang balita dahil naging matagumpay ang unang maritime activity ng Pilipinas at ng India dito sa West Philippine Sea. Sa kabila yan mga tol ng presensya ng mga warship ng China, dahil alam naman natin ng China mga tol inaangkin nila ang kabuuan ng South China Sea at kabilang na dyan mga tol ang West Philippine Sea dahil tinuturing nga nila yung internal waters nila o kanilang teritoryo dahil pasok daw yan doon sa kanilang 10-dash line. Pero syempre mga tol, tayo dahil meron tayong arbitral award at pinaninindigan natin na tayo ay naaayon sa international law sa batas sa UNCLOS mga tol, ipaglalaban natin to syempre. So eto nga nagkaroon ng maritime activity ang Pilipinas at ang India. Hindi rin sila vibes Etong India at saka China, hindi rin vibes yan, dalawang yan mga tol. So ngayon, ang China, nanonood sila. Andiyan dyan ang presensya nila sa West Philippine Sea pero yan ay baliwala. Hindi natin pinansin yan. Matagumpay pa rin nating naisagawa yung ating maritime activity kasama ang bansang India. Ito, alamin natin ang detalye mga tol mula rito sa PTV Philippines. Unang maritime activity ng Pilipinas at India sa West Philippine Sea matagumpay. Yan ay sa kabila ng presensya ng Chinese warship. Panoorin natin ito mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre sa mga nanonood sa ating Facebook page, huwag nyo rin kalimutan mag-follow, mag-like syempre para maging updated kayo whenever na mag-a-upload tayo ng mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa realidad ng ating daigdig mga tol. Kung ano yung mga nagaganap ngayon, binibigyan natin ng komentaryo at reaction mga tol. Alright, so huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Hindi naging hadlang ang presensya ng mga warship ng China sa kauna-unahang maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Philippine Navy at Indian Navy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Dapat tuloy-tuloy natin yung mga ganitong klaseng mga maritime activity, di ba? Huwag tayong magpapasindak sa mga yan. Di ba? Lagi na lang kasi tayong sinisindak mga tol. Hindi naman tayo nakikipag-away sa kanila Hindi naman tayo nagpo-provoke. Sinasabi lang nila yon. Diba? Pero sila talaga ang totoong nagpo-provoke. Biruin mo, gawan tayo ng peking balita. No? Kailan lang daw hinatak nila yung barko natin sa pamamagitan ng kanilang mga barko din mga tol. Samantalang hindi naman nangyari yon. Biruin mo yung mga fake news nila. Yes, Audrey, iba't ibang pagsasanay nga ang isinagawa ng Philippine Navy at Indian Navy sa kauna-unahang Maritime Cooperative Activity o MCA ng dalawang bansa dito sa West Philippine Sea. At kasama dyan itong sinasakyan natin na barko ngayon, ang BRP Miguel Malbar. Baka naman sabihin ni VP kumikiling tayo sa India no? Kasi paano tayo makikipag maritime activities dito sa China? Imagine nyo mga tol, China mismo kapitbahay din natin yan. Pero paano tayo makikipag maritime activity sa kanila kung inaagaw nga nila yung mismong bakuran natin? No? Sabay na naglayag sa West Philippine Sea sa unang pagkakataon ang mga barko ng Pilipinas at India. Ganda Tatlong tignan, barko ng Indian Navy ang sumama sa kauna-unahang maritime cooperative activity ng dalawang bansa na nagsimula kahapon sa karagatang bahagi ng Zambales at Mindoro. Kabilang dito ang guided missile destroyer INS Delhi na armado ng BrahMos missile kapareho sa mga armas na binili ng Pilipinas sa India. Etong mga BrahMos missile mga tol, yung lumampaso doon sa mga Chinese-made rocket na ginagamit ng Pakistan. Di ba nagkaroon ng sagupaan itong Pakistan at saka India? Wala, nilampaso ng BrahMos missile mga tol yung mga Chinese-made na rocket. Pero so pinatunayan ng India na sobrang talagang napakahusay ng kanilang teknolohiya. And good thing nakapag-invest tayo niyan. Meron tayo mga tol at may paparating pang mga bagong battery. Kasama rin ang anti-submarine corvette ng Indian Navy na INS Kiltan at ang kanilang fleet tanker na INS Shakti. Dalawang barko naman ang mula sa Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal at BRP Miguel Malbar. Unang pagsasanay na isinagawa ang air defense exercise kung saan gamit ang close-in weapon system
na may radar ng BRP Miguel Malvar ay dinedetect ang Cessna plane ng Philippine Air Force na kunwaring kalaban. Isa ang close-in weapon system sa mga modernong armas ng BRP Miguel Malvar na kargado ng 35mm ng bala at kayang magpakawala ng hanggang sa 1,000 rounds kada minuto. 1,000 rounds per minute. Napakatindi nun. Saka tingnan mo mga kapatid, kung makikita mo yung pinagkaiba nung mga barko dati, nung World War I at saka mga barko ngayon. Ito automatic na, no? May radar na, sinusundan niya yung eroplano at talagang nakatutok siya doon. So kailangan magaling din yung piloto ng eroplano kasi kung hindi, babagsak talaga siya sa ganitong kagamitan mga tol. Unlike dati, di ba, tao, nakagandududududu yung machine gun. Saka ba napanood yun? Sa Pearl Harbor, nung sinugod ng Japan yung Pearl Harbor mga tol, makikita mo doon yung mga machine gun doon talagang gamit. Meron pa rin naman magpahanggang ngayon. Pero mas matitindi na kasi itong mga ganitong klaseng sandate. Bilang depensa sa mga kalabang aircraft at paparating na missile maging drones. That's first in the Philippine Navy and in the armed forces. Meron siyang integrated tracking platform or system na naka-install and on top of that, meron din siyang nakakonekta sa kanya na radar that will help you to track, identify and eventually assign firing solution para sa weapon system. Ayos. Nagpamalas naman ng iba't ibang formation ang mga barko ng Indian Navy at Philippine Navy sa maneuvering exercise para palakasin ang kanilang interoperability sa karagatan. Kasabay nito ang paglipad ng utility helicopter ng India na bahagi ng MANEX para sa intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR operation. Ako, nag-iiyakan na naman ang mga Chinese nito na kanang yan. Sasabihin na naman nila, Pilipinas talaga nagsisimula ng tensyon eh. Biruin mo, nag-iimbita ng kung sino-sinong bansa eh. Teritoryo namin yan eh. Internal waters namin yan eh. Yun naman ang lagi nilang sinasabi. Isinagawa rin ang replenishment at sea exercise. Tampok ang fleet tanker na INS Shakti. Ganda oh. Lumalapit ngayon itong sinasakyan natin na BRP Miguel Malvar dito sa barko ng Indian Navy, ang INS Shakti. At ang distansya ngayon ay nasa 50 yards. Ipinapakita rito sa replenishment at sea operation yung pagdadala o paglipat ng supply mula sa isang barko patungo sa isa pang barko habang naglalayag dito sa karagatan. Sa gitna ng aktibidad, napadaan ang dalawang warship ng PLA Navy ng China. Hindi napadaan niya, na-monitor nila yan. Kaya sila sumisilip dyan, nagbabantay ang mga yan. Una rito ay ang Jiangkai class frigate sa distansyang 10 nautical miles mula sa pagsasanay. Magtatakip silim naman ng magpakita ang ikalawang barko ng PLA Navy na Luyang class destroyer at 15 nautical miles ang distansya. Hindi dumikit ang mga ito at pinanatili ang malayong distansya. Siyempre, meron tayong kasamang malaking bansa eh. Diba? Eh kung tayo lang yan, malamang hindi lang basta-basta lumapit yan. Baka dinikitan pa tayo niyan. We proceeded as planned, safely and professionally. Wala tayong radio challenges, so tinuloy lang natin yung pagtatrack, monitor sa kanila, and we keep an eye on them kung meron silang mga unusual maritime activities na makaka-apekto sa pagkandak natin ng Good job. MCA na to with India. Hanggang sa ikalawang araw ng MCA nitong Lunes, nasa bisinidad pa rin ng pagsasanay ang dalawang barko ng PLA Navy. O see, hindi sila napadaan. Nagmo-monitor talaga sila. Diba? Nagmo-monitor talaga sila mga tol. Binabantayan nila yung kilos ng Pilipinas. Pero tuloy lamang ang MCA kung saan muling isinagawa ang replenishment at sea sa pagitan ng BRP Jose Rizal at INS Shakti. Gamit ang isang tali, sinanay kung paano gawin ang refueling ng mga barko sa gitna ng paglalayag, pati na ang paglilipat ng iba pang supply. Isa ito sa highlights ng MCA para maging handa ang ating mga barko sa ganitong operasyon. Kasi hindi naman mga nuclear powered to eh. Ang alam ko pag mga nuclear powered mga tol, na mga barko, submarine, hindi nila kailangan yung mga refueling na ganyan. Oo, may refueling din sila pero after 20 years pa yun. Ganun katagal mga tol ang kinakailangan para mag-refuel ang isang nuclear powered vessel. So hindi katulad nitong mga to, syempre,
kahit ay yung ibang mga eroplano, 'di ba, nagre-refueling din sila sa mid-air. Ito naman sa gitna ng dagat, nagre-refueling din sila. So ito yung pinagsasanayan para hindi na kailangan pang pumunta, bumalik sa home base o kaya dun sa daungan para kargahan. May mga ganitong klaseng mga barko na kumbaga para sila mga gasoline station na naglalayag ng MCA para maging handa ang ating mga barko sa ganitong operasyon. Sakaling magkaroon na rin ng Philippine Navy ng supply ship. Wala pa tayo no, no? Biruin mo, talagang late na late tayo mga tol. Wala rin tayong ganun. Na magkaroon tayo ng supply ship na katulad ng nasa India. So this is also a good opportunity for us to prolong our naval operations if we have that fueling at sea capability. Grabe, anong nangyari sa Pilipinas, no? Tapos sa passing exercise ang MCA, sumaludo at nagwagayway ng kamay ang mga tropa ng Navy mula sa mga barkong kalahok sa Pilipinas upang ipaabot ang kanilang pasasalamat sa Indian Navy. Napakahusay, no? Napakasarap din isipin mga tol na hindi tayo nag-iisa dito sa laban natin o dito sa ipinaglalaban nating karapatan para tuluyan nating makamit, no, yung ating tagumpay. Kasi doon nanalo tayo doon sa 2016 arbitral, mga tol, arbitration. Hindi talaga natin tuluyang nahahawakan pa yung tagumpay. Kasi unang-una, hindi naman natin nahaharvest pa yung mga gas, mga langis na nandirito sa ilalim ng West Philippine Sea. Hindi pa rin tayo malayang nakakapaglayag na as in talagang wala tayong iniisip na manggagambala sa atin. Hanggang ngayon, mga tol, magpasa hanggang ngayon, nakakaranas pa rin tayo ng mga bullying, nakakaranas pa rin tayo ng mga harassment mula rito sa mga barko ng China. At sa kabila nun, mga tol, tayo pa rin yung pinapalabas nilang salbahe, tayo pa rin yung pinapalabas nilang nanggugulo, diba? Nang hihimasok daw sa kanilang teritoryo. Masakit man isipin, pero maganda na rin kasi nakikita natin yung mga like-minded nation. Sabi nga gano'n ni Secretary Chodoro, eto na, katulad ng India, mga tol. Diba? Nakakasama natin sa mga ganitong maritime operation. Audrey, naging matagumpay ang una at makasaysayang Philippines-India MCA o Maritime Cooperative Activity dito sa West Philippine Sea at inaasahang masusundan pa ito na sakto rin naman kasabay ng pagbisita ngayong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India. At bukod sa mga pagsasanay na aking nabanggit sa report, nagkaroon din ng anti-submarine exercise kung saan sa unang pagkakataon ay sinubukan yung sonar capability nitong BRP Miguel Malvar. At Audrey, nasa likod ko rin yung BRP Jose Rizal at hanggang sa ngayon nga ay nakasunod pa rin yung isang PLA Navy warship ng China habang tayo'y pabalik sa Subic. Alam mo yung mga tagapagsalita ng China dito sa Pilipinas, sinasabi nila na kumikiling ang Pilipinas sa ibang bansa, like for example US. Inggit lang kasi sila. Hindi sila kasama sa mga ganitong joint maritime exercises, kaya ang pinapalabas na lang nila, kumikiling tayo sa ibang bansa. Diba? At pinupuntirya nila yung Amerika. O, biruin mo, meron tayong kasakasamang Australia minsan, may kasakasama tayong Japan, may kasakasama tayo ngayon sa unang pagkakataon India. Labag ba sa batas yan yung makikipag-alyansa ka? Ang problema, paano tayo makikipag-alyansa sa China? Kung sila mismo yung pinaghahandaan natin. Diba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.